Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. So, keep in mind, general reading po ito. Maring mag-resonate, maring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift ang energies or magkabaliktad ang sitwasyon natin. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, let's see. Okay, wow, we have here the strength card. Unang-unang card natin ay lakas agad. Ayan. So, this is a Leo energy, a strong Leo. Fire sign Leo. So, we also have here the Six of Swords. Parang kayo ay humihingi pa ng lakas para dito sa inyong moving on process with someone na pilit nyo nang kinakalimutan at ayaw nyo nang lingunin. So, parang sinasabi niya, keep walking at huwag ka nang lilingon pa doon sa taong yon. Ayan. So, tingnan pa natin kung or pwedeng ikaw ito nakaka-experience nito or that person na gusto nang kalimutan or ibaon sa limot yung nangyari in the past. We also have here the Seven of Pentacles and the Ten of Swords. Ayan, pero deep inside, kaya parang nag-aano siya, parang tumigil eh. Itong Six of Swords kasi natin dito, para siyang tumigil, ayan. Tumigil siya na parang nagdadalawang isip. Parang gustong lumingon, bumalik, nag-aalangan. Ayan, with the Seven of Pentacles, parang deep inside, naghihintay siya eh. Parang naghihintay siya na habulin mo siya, parang ganun. Yun yung, ano niya dito eh, nag-move on na siya, pero parang naghihintay siya na sana habulin niya ako or sana pigilan niya akong umalis, parang ganun. Kaya nadalawang isip siya. Pero kung hindi na daw mangyayari, pwedeng ikaw din yun ha, na hinihintay mo na humingi siya ng tawad sa'yo na ikaw na siya yung maghabol sa'yo. Pero kung hindi na, ay talagang mag-move on ka na. Parang sinasabi mo na, sige, bibigyan ko siya ng palugit na hanggang dito. Kapag siya ay hindi nagparamdam, hindi ako kinausap, itutuloy-tuloy ko na itong moving on ko. Parang ganon. So, itong ating next card is the Devil. Ayan, this is a Capricorn energy and the Ten of Wands. Huy, meron tayong 10-10 energy dito, 10-10. Angel number. So, completion ng mga cycle. So, ito na yung panahon para tapusin na yung mga kailangan tapusin or simulan na yung mga kailangan simulan. Kasi ito mga ending na to ay kasunod dyan is new beginning. Ayan, kasi pag hindi ka pa nakapag-decide kung tatapusin mo na to, so paano ka magsisimula ng panibago. Okay? So, we also have here the Hermit card. So, ayan, may mga naka-Hermit mode tayo dito na hindi pa rin makapag-decide kung ano ba yung gagawin niya. Magmo-move on, maghihintay. Magmo-move on, maghihintay. Magmo-move on, maghihintay. So, ayun, nako-confuse pa. Kasi parang binibigyan nyo ng palugit yung taong to na, sige, hanggang katapusan ng buwan na to. Kapag hindi ka talaga nagparamdam, magmo-move on na ako. Parang ganun eh. So, naka-hermit siya. Wala siyang na-entertain na ibang tao kasi naghihintay pa siya doon. Pero, in the process siya ng moving on, pero at the same time, confused siya kung talagang itutuloy niya na ba yung moving on process na to. Kasi parang marupok pa eh. Kasi para sinasabi dito na, kapag bumalik yung taong to, talaga naman, tatanggapin ko siya ulit. Kasi marupok pa eh, di ba? Pero once na parang matapos na, parang yung palugit na ibinigay niyo sa taong to kapag hindi pa siya bumalik, ay magde-decide ka na siguro na totally moving on. Ayan. Last card natin, 8 of, oh my God, 8 of Cups. So, ayan o. Another moving on. Ayan, naglalakad siya, di ba? Walk away. Nag-walk away si Muning. Tingnan mo yung pusa, naka-walk away. Parang, tulad ng energy nito, Six of Swords, parang nakastop kasi siya na anytime soon, pwede siyang lumingon or pwede siyang bumalik. Parang gano'n. Kasi parang minamanifest niyo pa na itong taon 'to na nag-walk away na sa buhay niyo ay maaaring baka mamaya magdalawang isip siya or magbago yung isip niya, bigla siyang bumalik. So, para kasi minamanifest niyo pa na, sige, maghihintay ako hanggang ganito, binigyan ng palugit para bumalik siya. Pero once na hindi ka na talaga bumalik or magparamdam, mag-move on na ako, sure na yon. Pero parang ilang beses mo na siyang binigyan ng ganun. So, we also have here the Five of Wands. Ayan.
So, ang dami pa ring conflicts kasi talaga kaya siguro ayaw niya ng maraming conflicts, ayaw niya ng mahirap na sitwasyon. So, tingnan natin sa ating signs and symbol cards. We have here the key and candle. Ayan, talagang minamanifest eh. May nagmamanifest dito, manifestation na talagang this person will come back. Ayan, so tingnan natin kung talagang you have this powerful manifestation. And we also have here that teddy bear and binoculars. Maaaring nakamasid naman talaga siya sa'yo or nag stalk pero kasi yung energy ng babalik siya parang ano pa, alanganin pa, ayan. Parang manhid 'tong taong 'to hindi makaramdam, parang gano'n. You also have ayun, open book pa. So, may mga chance-chance pang masundan ng susunod na kabanata ito. Kaya tingnan natin pa. Ayan, tingnan natin sa The Hidden Truth Oracle cards natin. I know I was a distraction from your pain. I left when I saw you with someone. My life is not as together as it seems. Pero yung buhay niya hindi gano'n kasaya eh. Tulad nung mga panahon na magkasama kayo and just being near you is intoxicating. Finding out the truth crushed me. Oh, I bury myself in work to forget you. So parang itong taong ito, parang dead man siya eh. Parang ano siya eh, unbothered, gano'n. The unbothered queen, unbothered king, gano'n. Pero parang pinipigilan lang din niya yung sarili niya na maging marupok or bumagsak, gano'n. Parang nasa pisi na lang siya is parang yung pisi na lang niya is parang hibla ng buhok na anytime soon bibigay na 'to. Parang gano'n. Kasi ayan, sinusubsob niya yung sarili niya sa trabaho para lang siguro kalimutan ka or para siguro nararamdaman niya yung manifestation mo pero talagang nagre-resist siya, eh. Talagang pinipigilan niya yung sarili niya na 'wag gawin 'yon. Kahit gustong-gusto niya mag-reach out sa'yo. You were the best thing in my life. And this one is, we both know I'm not the one for you. Kasi siguro inisip niya, hindi ako yung bagay sa'yo, hindi ako yung karapat-dapat sa'yo. Kaya kahit gusto niyang kausapin ka, gusto niyang mag-reach out sa'yo, tinanggap na lang niya sa sarili niya na siguro hindi ako yung para sa'yo, yung makakapagpasaya sa'yo. Kaya ayun, nag-let go na siya at nag-walk away. You don't know how hard it was to let you go. Pero tingnan mo 'to, parang parang pumiyok pa yung boses ko. Ayan. So, maaaring siya din 'to, nahihirapan siya na parang nahirapan siyang sabihin yung salitang to let you go, parang gano'n. Na nahirapan siyang i-let go ka kasi maraming ngang conflicts, maraming o maraming bagay na humahadlang sa inyo, ayan. So, tingnan pa natin. Parang doon sa pagkasabi no'n parang muntikan pa siyang maiyak siguro, ayan. Nung binitawan ka niya ay hindi naman niya talaga ginusto, ayan. Kasi marami lang talagang hadlang. So, tingnan pa natin. Sa ating tarot messages, tired and need rest. Tingnan mo naman. Kaya siya nagpapakapagod sa trabaho. Tingnan mo, ngayon, tired and need rest. Pero hindi niya kaya magpahinga. Kasi nga, kapag nagpahinga siya, wala nang tigil yung isip niya, kaiisip ka o overthink. Ayan. So, mas napapagod siya doon. Kaya parang yung mukha niya ngayon, stress na stress sa buhay. You're so hot. You're my inspiration. Pero yan, ginagawa ka na lang niyang inspiration kasi parang inisip niya na hindi talaga para sa isa't isa or hindi magtugma. Hindi kayo magtugmang dalawa. Kasi parang sa schedule na lang, parang ang layo. I have multiple opportunities. Kaya ngayon mga opportunities na lang ang inuna niya. You complete me. I'm honest to you. Ayun, may naghihintay pa rin talaga. Waiting for you and I regret rejecting you. So kung siya talaga yung umiwas sa'yo, nag-move on or nag-walk away pala. Yan, nag-walk away. So nagsisisi naman siya doon. Tingnan mo sinabi niya kanina na you don't know how hard it was to let you go. So hindi niya talaga gustong i-rejectin ka, bitawan ka. Pero parang yun talaga ang ng panahon, ng mga panahong yon, ng tadhana. Yun lang yung option niya. Ang ating bottom card, honesty is the best policy. Pero yung mga sinabi niya sa'yo, walang katotohanan. Yung mga sinabi niyang dahilan, parang dahilan lang yun. Ayan, so tingnan natin anong message ng Archangel. So we have here, gentleness by Archangel Sandalphon. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situations, and environments. Ayan, so tingnan naman natin yan sa initial natin. Letter D, W, E,
wed, Wednesday, or may wedding, and Q, V, S, U, C, U. Oh, this person want to see you this Wednesday. O, and Y. Ayan, letter A yung bottom card natin. So, tingnan natin sa ating blue card. We have here mirroring, celebration, wow. With celebration. And last card natin, family. Maaari may mga family members din talaga na humadlang or ayaw dahil siguro sa mga culture or religious factor, ayan, na maraming hadlang sa inyong dalawa eh. Tingnan natin sa ating general signs and the messages. So we have here quiet person, August, cold city, 8, food lover, February, long distance pa o isa sa mga dahilan kung bakit bumitaw siya. Ayan, 10, perfect smile, very lucky. Pero sinasabi niya rito na maswerte siya na nakilala ka niya. Ayan. Selfie-holic, number 4. So, ang dami kasi talagang hadlang sa inyo nitong taong ito. Although, hindi naman niya talaga ginusto na bitawan ka. Pero, yun ang mga dahilan niya eh, kung bakit binitawan ka niya. National Capital Region, sarcastic, chaser, trustworthy. Kasi hindi rin niya kayang kalabanin eh, yung kanyang family eh. We have here Scorpio, Taurus, kasi mahirap kalaban yung family pag ganyang usapin na. Eh kasi ang hirap din talaga eh, no? Bakit kasi may mga family members na kailangang manghimasok sa relationship ng iba, di ba? Ayan, pero hindi natin yun kasi pwedeng anuhin eh. Lalo na kung may mga culture, ayan, twin flame pa, oh. May mga kultura na talagang, very sila sa mga culture nila. Ayan. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.